Narinig nyo na ba tong bago? Trending kasi ito sa social media. Kung tawagin po nila ay beta mom. Ngayong umaga, may mga kasama po tayong Besita. Isa raw siyang certified beta parent. Ang kanyang kwento, panoorin po natin. Asan yung mama mo? Kinaaliwa ng ilang content ng mag-inang ito, kung saan bidang-bida ang kanilang mga mother and daughter bonding. Lalaro lang kami. Ay, baka sa ano yun? Sa... Meet Mommy Christine at ang kanyang 4-year-old na anak na si Baby Olivia. Happy pill kung ituring ni Christine at kanyang asawa si Olivia. Dahil sa cutest scene nitong ora. Pero ang kung may ipaproud man daw sila sa kanilang baby Olivia, ito ang pagiging sweet at joyful niyang bata. Kung meron man daw sikreto si Mommy Christine sa pagpapalaki ng kanyang anak, siguro ang kanyang pagiging less pressure at pagiging gentle na nanay. Na kung tawagin ni Mommy Christine, Beta Mom. Paniniwala kasi ni Mommy Christine, mas nagiging effective ang style kung hindi raw ito perfectionist o dapat mataas ang standard. Para sa kanya, dapat chill at happy lang, pero mindful. Ang tanong naman ngayong araw, paano nga ba ang paraan ng pagiging isang beta mom? At ano-ano nga ba ang dapat intindihin ng mga nanay tungkol dito? Ang lahat ng yan masasagot dito lang sa Hear Me Out! Talaga, galing. Para i-share face-to-face and live ang kanyang experience bilang isang beta nanay, makakasama po natin ngayong umaga si Mommy Christine. At kasama din natin para gabayan tayo sa tamang parenting. Naks! Ang namiss nating lahat, walang iba kundi si Coach Toby De Jesus. Yay! Hi, Tom! Hi, Christine! Morning! Okay, tama ba yung pagka-explain namin ng pagiging beta mom, Christine? Paano ka ba dati at paano ka na ngayon? Bali, nung before po lumabas kasi si Olivia, ang nasa mindset ko po is yung parenting style ko na na-experience ko sa parents ko, hindi ko Hindi mo na gagawin. sa kanya. Yes, since millennials po, 'di ba? Parang yung mga boomers, ganyan, iba po talaga yung parenting style. So ako naman, Tough love sila. Yes, tough love. Since ibahin ko naman yung twist ng parenting style namin ng husband ko. And siguro po yung beta sa akin is more on intentional parenting. Yan po. Anong ibig sabihin? Anong kahulugan nun? What does it actually mean in the everyday life? Everyday life. Bali, ano po, mas focus kami dun sa emotional well-being. And then communication, may accountability po. Okay. Yes. So, ibig sabihin, hindi ka nagagalit? Ganun ba yun? Hindi po. Hindi, parang... Ayaw mo ma-stress? Ganon? Parang ano din naman, as a parent, syempre imposible for us kasi overstimulated tayo always. Like, ang daming mga house chores na kailangan gawin. Pero syempre po, sa akin kasi, kailangan ko siyang balansehin talaga para yung attention and then yung work na gagawin ko sa bahay and of course yung sideline ko ng pagko-content, ayun, time management talaga siya. Opo. Ginawa mo ba to, Christine? Because also, sabihin natin yung suliranin mo, no? You're married, but you're a full-time mom at wala kang ibang katulong sa bahay. Kayong dalawa lang ng baby mo, di ba? Yes, okay. So, ginajuggle mo talaga yung pagmamami, yung household chores, yung pagwa-wifey, at saka pag-aalaga, di ba? Although your child, anong name niya ulit? Olivia Si po. Olivia, she's only 4. Yes. Hindi pa siya school, she doesn't go to school yet. Yes. Pero yung 4 years old, pwede mo na yan. Magkantahan Playschool. kayo doon. Pwede rin na siya mag-playschool, di ba? Oo. Kasi parang, it's not no? So, ibig sabihin, tama ba yung description namin na pag nakikita ka ng housework, parang, i-juggle mo muna. Mas importante si Olivia kaysa sa housework, di ba? Yes. Tsaka na yan. Yes. Oo. So, some things have to take a back seat. Kasi nga, you have to do everything yourself. Yes. Let's get together. So let's
25. Sa Net 25.